Mukhang magkatotoo nga ang sinasabi ng ating Department of National Defense, sa target nito na makagawa ng mga sariling barko at iba pang mga military hardwares, dito mismo sa ating bansa. Ngayong may magandang development na binalita sa mga nangunang pahayagan ng bansa, tungkol sa pag-upgrade at pagtulong ng gobyerno at pagbigay ng mga suporta at initiative sa mga steel manufacturing sa ating bansa ngayon. Sa mga nakaraan nating video, ay ating pinag-usapan ang mga balakid sa mga magagandang plano ng ating Department of National Defense, patungkol sa paggawa ng mga barko na pangmilitar dito sa ating bansa, ang mga warships o mga surface combatants ng ating Philippine Navy. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan tayo makagawa ng mga warships dito sa ating bansa, ay hindi lamang ang kakulangan sa teknolohiya, isa na rin dito ang kakulangan natin ng sariling steel manufacturing, na may kakayahan sa paggawa o pag-manufacture ng mga malalaki at military-grade na mga steel, na kailangan sa paggawa ng mga barkong pandigma. Nakakalungkot, na sa kasalukuyan, 72% ng mga kailangan ng mga bakal ng ating bansa, para sa mga pagtatayo lamang ng mga buildings at tulay, ay atin pang ini-import mula sa Vietnam at China, at kahit na ang mga cables, pipes, gas cylinders, appliances body, at kahit ang mga maliliit na mga springs at mga kutsara at tinidor. Ang ating mga kasalukuyang mga shipbuilders, tulad ng Josefa Slipways, Propmec, at Austal Philippines, ay inaangkat pa o ini-import pa ang mga bakal na ginagamit sa kanilang mga nagawang mga barko, mula pa sa China at Vietnam. Ito ang mga dahilan kung bakit nahihirapan din ang ating mga local shipbuilders, na sumali sa mga ship procurements ng ating gobyerno, lalo na sa mga malalaking mga barko, dahil medyo nahirapan sila na makipagsabayan sa mga presyo ng mga kalabang dayuhang kumpanya. Ngunit ngayon, ay sinasabing magbabago na ang lahat ng iyan. Dahil ang Pilipinas sa ngayon, ay hahabol na sa kanyang mga kakulangan sa larangang ito ng ekonomiya. Dahil bilang bahagi ng programa ng gobyerno ngayon, na sinusulong kasama ang Department of National Defense at Department of Trade and Industry, ay kanilang tinutulungan ngayon ang mga steel company para i-upgrade ang kanilang mga facilities, upang makabili ng mga state-of-the-art steel manufacturing process, upang makagawa ng mga malalaking steel, tulad ng mga shipbuilding steel plates, H-beams, I-beams, at ibang pang mga bakal na kinakailangan ng ating bansa, sa lumalagong ekonomiya nito, at sa pagtatayo ng mga malalaking mga infrastruktura, tulad ng mga gusali, tulay, at malalaking mga makinaryas, mga planta, at marami pang iba. Dito rin mag-uumpisa, ang paglago pa ng paggawaan ng mga malalaking barkong pandigma, lalong-lalo na ang mga barkong pandigma para sa ating Navy, dahil may sarili ng pagkukunan ng mga kailangang mga military-grade na mga bakal para sa mga barkong ito. Inaasahang bababa ang presyo ng mga bakal sa merkado, at makakasabay na ang ating mga local shipbuilders sa mga requirements ng ating gobyerno. Ayon sa huling balita, ang Steel Asia, na isa sa nangungunang pinakamalaking manufacturer ng steel sa ating bansa, pinakamalaki ngunit kakaunti lamang ang kaya nilang gagawin, anupat mga trusses lamang at mga katulad nito, ang pinakasentro ng kanilang manufacturing. Ngunit ngayon, sa tulong ng gobyerno, ay sinasabing mag-invest ang Steel Asia ng 65 billion para sa steel manufacturing ng bansa. Target umano ng Steel Asia, na hindi na mag-import ang bansa ng mga bakal sa China at Vietnam, dahil sila na ang gagawa ng mga ito, at tinatayang magiging 70% self-sufficiency na ang ating bansa sa mga pangangailangan ng mga bakal, na ang dating 90% dependency ng Pilipinas sa steel imports, ay magiging 30% na lang ito pagsapit ng 2028. Ang programang ito ng gobyerno ay nag-umpisa pa lamang sa Steel Asia, at inasahang susunod na rin ang iba pang mga steel manufacturing company ng bansa, na nangangahulugang pagdating ng mga 2030, ay tuluyan ng makamit ng bansa, ang self-reliance nito sa mga steel requirements ng ating lumalagong ekonomiya. Matatandaang noong nagsarado ang National Steel Corporation ng Pilipinas, ay naging dependent na ito masyado sa pag-import ng mga bakal, kaya mas lalong napag-iiwanan tayo sa pag-develop ng ating defense industry, paggawa ng mga machine parts, defense equipments, at iba pang mga military products. Ang isang bansa na may sapat na manufacturing ng mga bakal,
ay sumusunod din ang pag-angat ng ekonomiya, dahil maglalabasan ang mga kumpanyang papasok sa pagnenegosyo sa iba't ibang industriya. Isang malaking halimbawa ay ang bansang Japan, na bagamat sila ay nagkaroon ng malaking parusa mula sa lahat ng bansa sa buong mundo, dahil sa kanilang ginawa noong World War II, ngunit dahil meron silang sapat at advanced na steel manufacturing, hindi naging mahirap sa kanilang iahon muli ang kanilang ekonomiya, at nangunguna pa sa mga industriya ng mga equipments, appliances, lalo na ang pag-manufacture ng mga sarili nilang defense equipment. Ang hakbang na ito ng ating gobyerno, sa pag-empower ng steel industries ng bansa, ay bahagi ng self-reliance defense posture ng ating hukbong sandatahan, at sa paghikayat ng mga malalaking defense company, na dito na sa bansa sila gumawa ng mga armas. Ang mga defense company, ay hindi maaring magtayo ng paggawaan ng mga armas, kung walang matatag at malawak na steel milling and manufacturing ang bansa. Walang kumpanya na mag-invest ng defense manufacturing sa bansa, kung kailangan pa nilang mag-import ng mga kailangang mga steel sa kanilang mga produkto. Kinumpirma din mismo ng Department of National Defense, na ang Philippine Navy, ay seryoso sa kanilang kagustuhang maging locally manufactured na ang mga naval vessels na bibilhin nila, at ang pag-empower sa steel manufacturing ng bansa, ay bahagi ng direksyon na tatahakin ng ating bansa at ng kanyang hukbong sandatahan, upang maging ganap na self-reliance sa kanyang defense materials requirements. Inihanda na umano ng Philippine Navy, ang kanilang mga tauhan, sa pamamagitan ng masinsinang training at pag-aaral, para sa paggawa ng mga sariling barko. Bagamat mag-uumpisa ito sa mga maliliit pa lamang na mga barko, ngunit ang paggawa ng mga sophisticated na mga malalaking surface combatants, ay ang pinaka-target ng ating Navy, at hindi ito maisa sa katuparan, kung walang military-grade steel na mapagkukunan dito mismo sa bansa, kaya ang pag-umpisa ngayon mismo, sa pagtulong sa mga kumpanya ng bakal na maging capable na gumawa ng mga bakal na kakailanganin nila, ay bahagi na ng direksyon na ito, at nakikita nilang mangyayari nga ito. Labis namang nagpasalamat ang Steel Asia sa pambihirang pagkakataon na ginawa ng gobyerno para sa kanila, na sinasabi nilang unang pagkakataon ito sa kasaysayan, at makakaasa umano ang gobyerno, na hindi nila bibiguin ito, at ang steel industries ng bansa ay lalago. Sinasabing 4 hanggang 6 na steel manufacturing facilities ang itatayo ng Steel Asia sa iba't ibang bahagi ng bansa, at gagamit sila ng pinakabagong mga teknolohiya sa pag-produce ng mga bakal, na tiyak na makakasabay kung di man makakahigit, sa mga nangungunang steel manufacturing sa mundo. Ang Steel Asia, ay isa sa pinaka may mahabang karanasan, sa paggawa ng mga bakal sa bansa.